Attorney, ano po ang masasabi ninyo? Malinis na raw ang 2026 budget. Alam niyo, nasasanay na tayo sa mga ganyang klaseng salita, ano? Uh, of course, it, we always end up disappointed. May mga may mga oversell eh. In the same way na na-oversell, let's say yung ICI, Investigations into Corruption, oversell din pinakamalinis na budget like ever. Paano namin alam? Diba? A lot of things had been conducted, a lot of naririnig natin yung mga requests ng additional budget, requests to return to BICAM, dumating si Sec Vince dun sa BICAM, highly unusual under any circumstance for an executive official to attend the bicameral conference committee. Kakaiba. So I think that the president here is, alam niya yung yung sinabi ni Shakespeare, he doth protest too much. Masyado niyang ino-oversell, which leads us to suspect that that's not going to be the case. Besides, people don't trust the president anymore. So why should we believe when he says na ito yung pinakamalinis na budget ever? Opo, at sabi po ni Senadora Amy Marcos, marami daw po doon na mga foreign assisted project ang Yes, pinagbabawas po. Naalala ko lang po ha, 2025 SONA. Ang sabi ng correct. Pangulong Duterte, Pangulong Marcos Jr. na kung ano yung NEP nila, kung ano yung programa ng gobyerno, yun dapat ang lalabas, no? Kung hindi daw ganoon ang lalabas, mare-reenact, no? Napansin natin, marami po ang original biglang tumaas. So hindi na ito pareha doon sa kanilang NEP po, attorney. At meron naman pong mga foreign assisted project na mga key projects na binawasan po ng husto at napunta doon sa mga unprogram. Na alam naman natin pag unprogram, kumbaga pag may sobra ka lang na pera, halos taon-taon po, lagi po tayong deficit. Paano tayo nagkakasobra, attorney? Actually, may iba pang rules dyan sa unprogrammed appropriations ha. Kinukuha yan dun sa uncollected taxes. Pero uncollected kumbaga new taxes, tapos iko-collecta nyo that year. Hindi naman tayo nag-impose ng mga bagong taxes. So, saan nanggagaling yung unprogrammed appropriations? Normally nga yan is, uh, katulad po dati ng DAP at saka PDAF, na i-defund mo yung ibang mga proyekto para ma-channel into something else. So dun sa dating administrasyon na iyon, particularly in the Aquino administration, naaalala natin na magdi-defund o i-declare na inactive ang isang proyekto, tapos yung pera na yon ita-transfer sa ibang department for a completely different project. Sinabi ng Korte Suprema, bawal yon. So in 2013, sabi ng Korte Suprema, bawal yung mga pork na yan. Pero dito, after all the bad publicity ng pork na nga yan na ganyan, and then after claiming na ito, maganda na yung budget, maayos na yan, makikita natin na ang daming pork. So, alam natin na pork yan. Kapag mayroong NEP, tapos meron tayong dinagdag, then alam natin these are insertions of some kind. So kaya kanya-kanya yan, para-paraan yan. So in this budget, nakita natin nag-over twice the original amount yung farm to market roads. Sabi nga ng iba, farm to mansion roads. So yung mga ganyan, again, it puts us on our guard and highly suspicious kapag dinadagdagan natin yung NEP. Now, the other thing also is that it is unconstitutional. Kasi ang nakalagay dun sa saligang batas, hindi pwedeng dagdagan kung ano yung nasa NEP. And this was a safeguard that's imposed by the Constitution. Ewan ko kung bakit kung bakit ang lakas ng loob ng ilang mga opisyales natin to keep doing something that's so blatantly against the Constitution. So tama po kayo doon. Opo. And kung pagbabasehan natin po yung mga naging separate
opinion kasi parang ang nakatutok yung last decision sa PhilHealth is yung sa PhilHealth nga, no, doon sa Yes, return. 2024, no. Pero kung magbabasa ka doon sa mga separate opinion, meron din silang pagpuna mismo doon sa budget. Nakikita mo ba na parang ganito rin yung kanilang ginawa sa 2026 budget at kung pagbabasahin yung mga puna nung mga associate justices, maaari bang questionin din itong 2026 budget? Actually, pwede. May basihan na rin tayo gawa nga ng desisyon dito, halimbawa sa PhilHealth. So I think ripe rin for adjudication kung ipasa itong 2026 budget and it is still pork laden nga. Kasi nga, 2013 pa lang may decision na. Bawal yung mga attempts na yung mag-insert o gumawa ng mga proyekto that are not within the NEP, sinisingit siya. These are insertions, but whatever you call it, PDAF, uh, PDAF, Countrywide Development Fund, or insertions, allocables, etc., they all amount to pork and unconstitutional na siya. So tingin ko sakto yan. It's a lawsuit waiting to happen. Pwede pa bang irason na hindi namin alam, wala kaming ano dyan, sasabihin ng taga Kongreso na, oy, wala kaming ano dyan, kumbaga hands off kami dyan, pati sa executive, kasi yun din ang nangyari dito sa mga nakalipas, nagmalinis sila na hindi sila involved, nandoon yan sa pag-i-implement ng batas, pero considering meron ng mga ganitong klase ng desisyon, and yet, meron pa ring pag-aproba. Kumbaga, maaari pa ba yang maging palusot ng mga nasa posisyon ngayon, attorney? Actually, yung mga ganyan, it's usually petition for certiorari yan. Ang certiorari means that a decision had been made that is unconstitutional or attended with grave abuse of discretion amounting to lack of jurisdiction. So it doesn't matter whether aware sila or unaware. The decision to pass this particular budget with the assent and cooperation of the executive, ang gagawin ng Korte Suprema, i-overturn yung decision na yon. And that decision was to pass that budget. Ibig sabihin, i-declare nila na unconstitutional yung budget or certain items within that budget will be declared unconstitutional. Nagmamatter yung wala kaming kinalaman dyan kapag criminal yung kaso. So let's say kasuhan natin yung mga mambabatas for kung we catch them now with their hand in the cookie jar, tumatanggap na sila o nakatanggap sila ng ng kickbacks or whatever from particular projects funded by the 2026 budget. Yun, magmamatter na hindi ko alam. That could be a defense. It's not a very good one. So yung mga ganyan, doon na lang sa criminal cases papasok. In the civil case for certiorari, it will not matter.